Iyan bagang si Lily na papaano? Aba, ay buhat ng mapangasawa niya ang kanyang dayong mister, nagbago na ang kanyang ugali. Ni ayaw makihalubilo sa mga tao. Iwas ng iwas, tago ng tago. Abay kulang na nga lamang, magpalagay sila ng dekuryenteng gate, wag lamang tayong makalapit sa kanila. Kung buhay pa ang kanyang mga magulang, sigurado ako, masasabon niyang babaeng yan. Kaiba rin eh. Yan ang sabi ng ilang mga malayong kamag-anak ng babaeng si Lily. Hay naku tiya, sinabi niyo pa. Nakausap ko ang kanyang mga kapatid sa Batangas at ang sabi, ibang-iba ng araw ang kanyang ugali. Nung nakarang araw, sinusubukang tawagan pero ayaw man lamang sumagot. Kahit nabasa na ang mga chat, ayaw pa rin mag-reply. Puro nga daw ito dahilan. Aba, kung makaasta, akala mo hindi magkadugo. Akala mo hindi kapatid ang kausap. Alam mo ba ang matindi pa dyan? Ang bilis niyang makalimot. Samantalang nung siya'y dalaga pa, palagi siyang nagbabakasyon sa Batangas kasama ang kanyang mga pinsan doon. Ngayon, kahit birthday ng kapatid hindi man lang magawang batiin. Ang babaeng si Lily ay mayroong dalawang kapatid na ngayon ay parehong may asawa na doon sa Batangas. Samantalang si Lily, bagong kasal sa kanyang asawang dayong nga lamang doon sa Marikina. Ang kanyang mister na ito, seaman. Sabihin na nga lamang nating napakaswerte nga ni Lily na magkaroon ng isang asawang katulad noon. Masipag, magaling gumawa ng paraan upang magkapera. Sabihin na nga lamang nating hindi basta-basta. Magmula nga ng mapakasalitong si Lily sa kanyang mister, napakalaki na nga ng kanyang pagbabago, ng kanyang itsura, ng kanyang asta, ng kanyang pakikisama sa mga tao. Palibhasa, nagkapera na. Akala mo naman kung sinong politiko ang kanyang asawa. At ngayong itong si Lily ay misis na ng isang seaman, nagpatuloy na ang pagganda ng kanyang sariling bahay at ng kanyang sariling buhay. Sa buong isang taon, nakailang beses siyang nagpa-renovate ng bahay at ngayon nagpapagawa na nga siya ng isang mataas na pader. Kaya nga lamang, ang kanilang kapitan ay medyo naaalarma na dahil ang kanilang ipinapagawang pader di hamak na mas matayog pa sa bahay ng kanilang mga kamag-anak doon. Nagkalat pa ang mga materyales sa labas ng bahay nga nila. Tunay nga namang nakakaabala na sa mga taong dumaraan, lalo na sa mga sasakyan. Napansin ng mga tao na nang dahil sa ipinapagawa ng mag-asawang Lily at David, dahil sa mataas na pader na iyon, dahil sa dalas ng renovation, naharangan na ang dinadaanan nga ng tubig na galing sa ilog. Dahil dyan, maaari itong maging dahilan ng mabilis na pag-apaw ng ilog sa kanilang lugar. Mabilis na pagbaha, lalo na sa panahon ng bagyuhan. Sinubukang kausapin ni Kapitan at ng mga kagawad itong mag-asawang ito, kaya lang si David pa ang matapang. Ang sabi nga niya, wala raw siyang pakialam. Ginagawa niya raw ito upang mailigtas ang kanyang pamilya sa panahon ng pagbaha. Kaya lang, kawawa naman daw yung iba. Yan ang dagdag ni Kapitan. Pero again, ang sabi ni David, wala siyang pakialam. Ang dayong si David, mukhang napakataas ng tingin sa kanyang sarili. Ito marahil ang dahilan kung bakit mabilis nagbago ang ugali ng kanyang asawang si Lily. Ang kanilang lugar kasi ay malapit lamang sa ilog. Hindi lahat ng nakatira sa lugar na iyon may kaya sa buhay. Mabibilang mo nga lamang sa iyong dalawang kamay kung ilang bahay ba ang konkreto at sementado doon. Nang malaman ng mga tao na itong si David at Lily ay walang pakialam sa kanila, nagpanik ang mga ito. Ang sabi nga ni David, walang pakialamanan, lote ko to, gagawin ko kung anong gusto ko. Itong si David, napakatapang, maging kay Kapitan, nakikipagtalo. Bakit naman daw hindi? Meron naman siyang punto. Para matapos na nga ang gulo, kinausap na nga lamang nitong si Kapitan ang kanyang mga kabarangay at sinabing sa panahon ng sakuna, alam naman nila kung saan sila maaaring pumunta. Tumakbo. Sa panahon ng pagbaha,
hanggat maaari, iwanan na ang kanilang mga tahanan dahil mas mahalaga ang kanilang mga buhay, lalong-lalo na ng mga kabataan. Kung sa bagay, hindi naman lahat sa kanila ay afford magpagawa ng bahay na kasing taas ng kina Lily. Hindi lahat afford magpa second floor o magpa third floor. Ang mga kapitbahay nga ni Lily at David kinakabahan na dahil sa lawak nga ng kanilang lote, hinarangan pa ang daanan nga ng tubig patungo sa ilog. Ito ay maaaring magdulot ng mas malaking problema sa mga taong mahirap nga lamang doon. Paano na ang mga hayupan nila? Paano na ang mga bata na hindi naman marunong maglangoy? Paano na ang kanilang mga pag-aari? Paano na ang kanilang kabuhayan? Matapos makiusap nga nitong si Kapitan kay David, nang sumunod na araw, itong mga kapitbahay naman ni Lily ang sinubukang makipag-usap kay David. Pero tulad ng dati, ang sabi niya, wala siyang pakialam. Pasensyahan na lamang daw. Bakit daw niya uunahing intindihin ng mga kapitbahay na hindi naman niya kaano-ano? Dahil sa takot sa baha at mas malaking problema, ilan sa mga kapitbahay nga ni Lily ang lumikas na sa lugar na iyon. Lumipat na lamang ng kabayanan, ipinagbili ang kanilang mga lote. Buti sila, meron silang lilipatan, meron silang pupuntahan, yung iba, wala naman. Maiiwan ang kanilang mga pinagkakakitaan. Bukod sa kanyang napakatalas na dila, kinaiinisan ng mga tao ang ugali nga ni David. Grabe siya kung makapangmata sa mga taong nasa paligid niya. Kapag lumalabas nga siya ng bahay, grabe niya kung matitigan mula ulo hanggang paa ang kanyang mga kapitbahay. Para bang ipinapakita niya kung gaano kalayo ang estado ng kanyang buhay kumpara sa mga ito. Dahil sa kanilang maling galawan, itong si Kapitan nakamonitor na sa kanila. Lumipas ang ilang mga buwan at halos isang taon sa awa ng Diyos. Wala namang nangyayaring sakuna. Wala namang masyadong pagbaha. Malakas nga lamang ang pagulan pero hindi naman daw umaapaw ang ilog. May pagbahaman, hindi ito ganong kataas. Habang patuloy ang buhay nila sa lugar na iyon, patuloy ang pagyaman ni David at Lily. Di ba nga, itong si David ay isang seaman. Sa makatuwid ang kanyang trabaho ay palaging sa labas ng bansa. Kaya pala wala siyang pakialam sa mga tao sa kanyang paligid. Ang inuuna nga lamang niya ay ang kanyang pamilya. Dahil nga itong si David ay nasa abroad, patuloy sa pagyaman ng kanilang pamilya. Lumalaki ang ipon sa bangko, malamang patuloy sa pagganda ang kanilang buhay at ang kanilang bahay. Dahil dyan, mas lalong yumabang at lumaki ang ulo nitong si Lily. Mismong mga kumare, pinsanin, tiyahin at kaibigan, hindi niya iniimikan, hindi niya pinapansin, ni hindi niya nga balak tulungan. Halos hindi na nga siya lumalabas ng bahay. Ang dami niyang arte sa katawan. Para bang lagi niyang pinandidirian ang mga tao sa labas ng kanyang tahanan. Agad niyang nakalimutan ang kanyang tunay na pinagmulan. Ngayong may anak na itong si Lily at David, mahirap mang tanggapin pero kapag ganito ang magulang, asahan mong ganyan ang mangyayari sa ugali ng mga anak. Dahil ang kayabangan hindi mo kailangang ituro. Sa pagkakataong makita ng mga anak mong musmos ang iyong kinikilos, iisipin nga nila na iyon ang tama. Iyon ang wasto, iyon ang dapat. Kaya itong kanilang mga anak, palaging napapaaway. Ngayon, kahit pa sabihing maganda na ang buhay at ang bahay ni Lily, ang kanyang mga anak nasa public school pa rin. Imbis na matuto maging down to earth ang mga batang iyon, mas lalo silang naging bully. Hindi lamang sa mga classmates, pero maging sa mga guro. Minamaliit ng mga batang ito ang mga tao sa paligid nga nila. Ang balak pala ni Lily ay ilipat ng private school ang kanyang mga anak sa pagkakataong makapagtapos nga sila ng elementarya. Isang araw muling ipinatawag ng principal itong si Lily dahil muli nakipagtalo na nga naman ang kanyang mga anak sa mga classmates nito.
Ang sabi ng principal kay Lily, nang dahil sa ginawa ng kanyang mga anak, maraming klase ang nantala, maraming mga guro ang naabala. Aba naman ma'am, bakit po kayo ganyang magsalita? Parang may pinapanigan po kayo. Principal Cristeta, baka nakakalimutan nyo. Nung isang araw lamang, nakikiusap kayo sa akin. Nais mong manghiram ng pera sa amin, hindi ba? Para sa anak mo. Tapos ngayon, nagawa mong sabihin sa akin ang mga bagay na ito? Parang pinapalabas niyong palpak ang mga anak ko. Sa ginagawa niyong yan, parang sinasabi niyong wala akong kwentang magulang. Ma'am, wag po kayong ganyan. Ma'am Cristeta, baka gusto niyong makarating sa asawa ko tong ginagawa ninyo. Sus, pasabi-sabi pa kayo na ang mga gurong yan, yan yung mga yan, ang ikalawang magulang dito sa paaralan. Pero parang hindi naman nila ginagawa ang kanilang mga tungkulin. Ma'am, ano ba naman yan? Alam niyo ma'am, kahiya-hiya man sa inyo ano? Kung alam ko lang na ganito ang palakad niyo rito, dapat sinunod ko na lamang yung asawa ko. Dapat sa private school ko na nga lang pinag-aral tong mga anak ko at hindi rito. Kung hindi niyo sila kayang alagaan, kung hindi niyo po sila kayang asikasuhin dito, wag na lang dito. Kaumay kayo. Inaabala niyo ako eh. Ang dami-dami kong ginagawa sa amin. Linggo-linggo kayo nagpapatawag. Yan, ganyan kung makipag-usap si Lily sa principal ng school na iyon. Kahiya-hiya, hindi ba? Grabe siya kung makasigaw. Grabe. Napakalakas ng kanyang boses. Imposibleng hindi siya marinig ng mga guro at ng mga co-parents dun sa labas ng opisina. Paglabas nga ni Lily ng opisina, kinausap siya ng isang co-parent at sabi nga nito, bakit daw ganoon siya magsalita? Bakit daw napakayabang niya? Samantalang noon naman daw, nangungutang lamang ang kanyang ama sa magulang ng principal na iyon. Grabing panghihiya raw ang ginawa nitong si Lily. Walang kapatawaran, walang paggalang. Sinasabi ko nga sa inyo mga ka-Von Imalia, kung nagkataong hindi naawat ang co-parent na iyon, siguradong away at sabong na naman mismong sa harapan ng opisina ng principal ng eskwelahan. Abay doon pa nagkalat. Ilang linggo pa ang lumipas, dumating na ang Agosto, ang panahon ng matinding tag-ulan. Tumataas na ang tubig sa ilog. Nagkataon pa namang kasasakay lamang ng barko ni David, kaya sa malamang wala siya sa Pilipinas. Ang naiwan lamang sa kanyang tahanan ay ang kanyang asawa at mga anak. Hanggang isang araw pumasok nga ang isang napakatinding bagyo sa Pilipinas. Sa malamang, apektado dyan ang bayan nga nitong sina Lily. Lahat ng tao sa kabayanang iyon, sinabihan, inabisuhan ni Kapitan na hanggat maaari, pag sinabing lumikas na ay lumikas na. Lahat ay magpuntahan sa evacuation center at sa pinakamalapit na gymnasium. Gusto mang sabihan at paalalahanan ni Kapitan itong pamilya nga ni Lily, paano? Napakataas ng kanilang pader. Walang sumasagot sa mga tawag sa gate. Aba, kung sa bagay, palagi naman silang nagmamagaling. Lahat daw ay meron sila. Baka nga naman safe sila. Sa panahon ngayon, baka nga naman sa panahon ng paglikas, meron silang sariling rescue boat. Ganoon pa man, sinubukan pa rin ni Kapitan ang lahat ng paraan upang makontak nga itong si Lily. Pero hindi nga ito sumasagot. Hanggang dumating na nga ang napakalakas na bagyo. Habang nagkakagulo ang lahat, itong si Lily, pa-Netflix lang. Nang siya'y maumay sa kakapanood, sinubukan niyang sumilip nga sa bintana at doon niya nakita na nagkakagulo nga ang mga tao dahil lahat sila lumilikas na. Pero hindi siya apektado. Bakit siya kakabahan? Napakaganda raw ng kanyang bahay. Meron silang 3rd floor. Napakataas pa ng kanilang bakod. Imposibleng umabot sa kanila ang trahedyang kayang bitbitin ng malakas na bagyong iyon. Sumapit na nga ang gabi.
Himbing na himbing sa pagkakatulog ang mag-iina. Walang kaalam-alam si Lily na kahit hindi malakas ang ulan, napakalakas naman ang hangin at tumataas na rin ang tubig sa ilog. Lagpas tao na nga ito. 2:00 ng madaling araw noon, naalimpungatan nga itong si Lily. Kasi brown out. Hindi gumagana ang air conditioner, kaya ang nais niya ay pumunta sa first floor upang i-on ang generator. Kaya lang, nagulat siya nang makita niya. Hindi na pala siya makakaabot pa sa first floor kahit sa second floor. Napakataas na ng tubig. Maging ang mga emergency lights, on and off na. Nais niyang tumawag sa kanyang asawa pero paano? Ano ba ang kayang gawin ng kanyang magaling na asawa? Nasa abroad nga ito. Pangalawa, malapit na siyang malobad. At dahil halos every 6 months, nagpaparenovate nga sila ng bahay, palaging may ipinapaayos, nagkataong nung panahon ngayon, may ilang parte nga ng bahay na hindi pa ganoong katibay, hindi pa ganoong katapos. Ito ang naging dahilan kung bakit unti-unti na nga itong gumuguho. Saka lamang pumasok sa kanyang isipan na nang dahil sa kanyang kapabayaan, ang likurang bahagi ng kanyang bahay ay bukas na bukas, kaya ilang kagamitan ng kanyang tahanan ay inanod na nga ng baha. Inanod na patungo sa ilog. Maya-maya ay tumunog ang cellphone nga nitong si Lily. Tumatawag na pala ang kanyang asawa. Nang sagutin niya ito, ang sabi ni David, mag-relax lang daw silang mag-iina. Dahil bukas naman daw, bababa na ang tubig. Hanggat hindi sila umaalis ng third floor, wala silang problema. Maligaya naman si Lily dahil kahit papaano alam ng kanyang asawa ang kanilang kondisyon. Nakausap niya ito at kahit papaano nagkaroon siya ng assurance na magiging okay din ang lahat. Kaya lang, tinamaan ng magaling. Labis ang kanyang pagkainis dahil nalobat na nga ang kanyang cellphone. Hindi naman siya makakatulog sa panahon ngayon. Nag-intay siya ng ilang mga oras pa. Bandang 5:00 na nga noon, napakataas pa rin ng tubig. Dumungaw siya sa isang malaking bintana nga ng kanilang bahay. Sinubukan niyang sumigaw ng sumigaw, humingi ng tulong. Pero walang nakakarinig sa kanya. Ang kanyang 2 anak, nagwawala na, nag-aaway pa dahil nakita nga nila na ang tubig ay tumataas na. Halos umabot na nga ng 3rd floor. Dahil sa panik nga ni Lily, kasama ang kanyang 2 anak, umakyat na nga sila ng bubong. Doon sa bubungan, inabutan sila ng umaga. Anong gawin man nila, kahit anong sigaw pa, walang nakakarinig sa kanila. Ni wala nga silang makitang tao kahit isa. Napakalakas ng ihip ng hangin, nakakatakot dahil ang mga puno, nako, gumegewang-gewang talaga. Walang tigil sa pag-iyak ang kanyang 2 anak, napakaingay pa ng mga ito at parang nag-aaway pa. Basang-basa na nga sila ng ulan. Halos madurog ang puso ng kanyang 2 anak nang makita ang kanilang mga kagamitan, ang mga laruan nga nila na dinadala ng malakas na tubig palabas ng kanilang bahay. Wala silang maisip na kahit na anong paraan kung paanong makakaligtas sa pagkakataong ngayon. Itong si Lily humanap ng makakapitang kahoy. Sinabi niya sa kanyang mga anak ang kanyang balak. Maya-maya pa ay nawala na nga ang ulan at kalmado na ang baha. Ang nais niya ay pumunta sa ibabaw ng malaking punong kahoy ang kanyang mga anak at susubukan niyang lumangoy upang maitulak ang kahoy na iyon at maiiwas nang hindi mapunta sa ilog. Walang ano-ano, dumating na ang mga nagro-rondang mga tauhan ni Mayor. Agad naman silang nasagip. Pagdating sa evacuation center, malayo pa lamang sila ay kita na nga sila ng kanilang mga kapitbahay at malayong kamag-anak. Lahat ng mga ito, nanlilisik ang tingin sa kanya. Na para bang hindi siya welcome sa lugar na iyon. Napakaraming tao sa loob ng gymnasium na iyon. Ni isa, walang balak umipod o magbigay ng espasyo para sa mag-iina. Dinig ni Lily ang usap-usapan, ang bulong-bulungan ng kanyang mga kabarangay. Ang sabi ng iba,
Lasa ko eh. Hindi bagay ang mga yan dito. Baka magka-allergy pa sila. Sagutin pa ni Mayor yan, nakakahiya naman. Ang dagdag pa nung isang lalaki, kung tutuusin nga daw, malaki, napakalaki ng kasalanan nitong sina Lily at David sa kanilang barangay. Puro basura nila ang nakaharang sa kanal. Ang mag-anak na iyon daw ang naging dahilan kung bakit mabilis umapaw ang tubig sa ilog. Mabilis bumaha sa kanilang lugar. Kaya ngayon, nang dumating ang bagyo, napilitang iwan ng mga tao ang kanilang negosyo at mga tahanan. Si Lily at ang kanyang mga anak walang masabi. Napatungo lamang ang mga ito habang iniinda ang kumakalam na sikmura. Sa loob ng ilang araw doon sa evacuation center ni isang tao, walang lumapit para mga musta dito kay Lily. Napansin nga ng mag-iinang ito na ang mga tao sa kanilang paligid nagkakaisa, nagsasalo-salo, nagdadamayan. Samantalang sila walang kasama. Maging ang kanilang kapitan, nilagpasan lamang ang mag-iinang ito. Paano ba naman kasi sa matagal na panahon, ang mag-iinang ito, ang mag-anak na iyon ang naging dahilan ng problema sa barangay? Ang kanilang pamilya, grabe ang naiipong basura bawat linggo. Lahat yun parang shoot lagi doon sa kanal. Hindi naman marunong maglinis. Nung nakaraang sakuna, wala silang tinulungan kahit isang pamilya. Wala silang binigyan kahit bigas man lamang o maiinom na tubig. Nung nakakaraang mga buwan, nung nakakaraang mga taon, maraming pagkakataong ang pamilyang ito ay nakatulong sana sa mga tao sa paligid nga nila. Pero dahil sa kayabangan at sobrang taas na pagtingin sa kanilang mga sarili, lahat yun binalewala nila. Ilang araw pa ang lumipas na tapos na ang bagyo, tumila na ang ulan at bumaba na ang baha. Ang mga tao sa kanilang lugar nakakatawa ng muli, nakakangiti ng muli dahil makakabalik na nga sila sa kanilang mga bahay. Dahil ang mga taong iyon nagtutulungan. Nang dahil sa matinding bayanihan, nakaahon ang kanilang bayan. Napakalaking panlulumo at pagkalungkot ang naramdaman ng mag-iina nang makita ang kanilang napakagandang bahay noon na ngayon ay napakadumi na at halos biyak-biyak na ang dingding. Puro putik ang loob ng bahay at parang guguho na. Ilang bubungan nga nila ay wala na, sirang-sira na. Napakabaho na nga ng loob ng bahay na iyon. Maraming parte ng kanilang tahanan na bitbit na nga ng baha noon. Ang mga appliances na dati pinagyayabang, ngayon hindi na mapapakinabangan pa. Ngayon, ang cellphone na maaaring asahan nga ng mag-ina, lowbat pa. Nasaan na nga kaya ang kanyang mga bag, ang kanyang mga ID, saan siya kukuha ng pera? Ni hindi niya alam kung nasa kanya pa bang kwarto ang kanyang mga gamit. Ang wallet kaya niya, may laman pang pera? Nasa na kaya ang kanyang ATM? Ang kanyang credit card? Malamang, hindi niya alam dahil pakalat-kalat nga lamang yun. Bigla nga niyang naalala, may laman pang pera ang kanyang online bank. Pero paano siya mag-withdraw? Sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay pero hindi siya pinapansin. Maya-maya sa di kalayuan, nakita nga niya itong si Kapitan at kanyang nilapitan. Nang lumapit siya rito, para siyang isang tupa. Malumanay kung magsalita, napakaamo pa ng kanyang muka. Tila ba nadala nga ng bahang iyon ang angas ng kanyang katawan. Walang nagawa ang kanyang kayabangan sa lakas ng hangin ng bagyong iyon. Hanggang sa ngayon, meron pa ring hinanakit itong si Kapitan dito kina Lily. Ganoon pa man, tinulungan pa rin niya ito upang ito'y makapag-withdraw ng pera sa kanyang bangko. Kaya lang, hindi yung ganong kalaki. Labis ang kalungkutan ng mag-iinang ito dahil nanghihinaya nga sila sa perang kanilang naipon ng matagal na panahon. Lahat yun, nadala nga lamang ng baha. Nasa loob kasi iyon ng isang cabinet sa kanilang kwarto. Basura na nga ito.
Gamit ang perang kanilang nakuha sa bangko, nakabili siya ng power bank. Kahit papaano, nagka-charge ang kanyang cellphone. Agad siyang tumawag sa kanyang asawang si David na ngayon ay nasa ibang bansa. Hindi naman siya agad makakauwi ng Pilipinas dahil siya nga ay may kontrata pa. Sa pagkakataong ito, napakatindi ng pagsubok na ibinigay ng Diyos sa mag-anak nga ni Lily. Subalit sinong mag-aakala na hindi pa pala dyan nagtatapos ang pagsubok ng pamilyang ito. Nagkaroon ng problema si David sa kanyang trabaho. Nagkaroon siya ng kaaway na ibang lahi. Malakas ito sa management. Kaya naman, nagawan siya ng problema, ng issues. At pagkatapos ng kanyang kontrata, hindi na nga ito pwedeng bumalik pa sa barkong iyon. Kahit pa sabihing matagal siyang nagstay doon ng matagal na panahon. Madaling nasira ng kanyang kaaway ang tiwalang ibinigay sa kanya ng management sa matagal na panahon. Ang isyo kasing ginawa sa kanya ay talaga namang makakaapekto sa kanyang ranggo. Subukan man niyang gumawa muli ng paraan upang makasakay ng barko, siguradong mababa na ang kanyang sasahurin kumpara noon. Para sa isang mayabang na taong katulad nga ni David, anong mukha pa ang kanyang ihaharap sa kanyang pamilya ngayong matindi ang kanyang problema sa trabahong kanyang pinapasukan? Isang araw, nang makausap niya nga itong si Lily, ang sabi niya, "Ano ka ba naman, Lily? Anong oras lang oh? Ang aga-aga pa tawag ka ng tawag. Alam mong may trabaho ako rito, di ba? Palibasa wala kang ginagawa sa Pilipinas eh. Asa ka na eh. Bakit ba? Ano? Baha? O anong gusto mong gawin ko? Higupin ko? Hindi ka pa nasanay. Utang na loob naman. Lily, kung nasira ang bahay na yan, paayos mo. Lahat na lamang ba ng problema mo ako nga aasikaso? Hindi ba't meron ka namang pera sa bangko? Ano ka ba naman? Hindi lang ikaw ang taong may problema. Meron din ako. Lily naman, pwede ba? Tigil-tigilan mo ako ng pag-iiyak-iyak mo dyan. Walang magagawa yan. Matuto kang gumawa ng sarili mong paraan. Ano? Anong paubos na? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't may savings account ka? Oh. Ano? Anong ibinili mo? Ay nako naman talaga, sinasabi ko sa iyo eh. Sinasabi ko sa iyo. Paminsan-minsan tiisin mo yung mga anak mo. Nag-order ka kamo ng sapatos para sa mga anak mo? Sabog ka ba? Mahigit 100 ang pares ng sapatos dyan sa loob ng bahay. Ano bang tingin mo sa anak mo? Ha? Langgam? Maraming pa? Anong hindi lang yon? Ano pa? Nascam ka kamo? O bakit na naman? Yan, hindi ka kasi nag-iingat eh. Ano bang binili mo? Computer set? Magkano? Ano? Ulitin mo nga. Anong 100,000? 100,000? 2 pa ang in-order mo? Sabog ka ba? Saan mo ilalagay yun ngayon? Alam mong sira ang bahay natin, hindi ba? Sana inuna mo yun. E di sana hindi ka iiyak-iyak ngayon. Baala ka sa buhay mo. Dahil sa pangyayaring iyan, walang ibang inaasahan ngayon si Lily kundi ang kanyang sarili. Gamit ang kanyang sariling savings account na kakaunti ng halaga, ginamit niya ito upang ibayad sa mga taong maaari niyang upahan o bayaran upang masolba ang problema. Take note, taga-ibang barangay pa ang kanyang inupahan. Ibang mga tao pa ang kanyang inupahan at pinakiusapan upang asikasuhin ang pag-aayos ng kanyang tahanan. Kasabay niyan, sabay pang nagkaroon ng trangkaso itong kanyang mga anak na wala nang ibang ginawa kundi magtalo. Tatawagin siya ng kanyang panganay. Pag pinuntahan niya, yung bunso naman ang tatawag. Ngayong paubos na ang kanyang pera, ano ang kanyang gagawin? E bali-balita, muling may parating na bagyo sa Pilipinas nung panahong yun. Nakausap niya
ang foreman isang araw at sabi nga nito, delikado na ang kanilang likurang bahagi ng tahanan. Malaking lupa doon, nadala na nga ng baha nung nakaraang bagyo. Sa makatuwid, maraming gastusin. Pero paano ngayon? Kakaunti na ang hawak na pera nitong si Lily. Ilang linggo pa ang aabutin bago muling sumahod ang kanyang asawa na wala pang kasiguraduhan kung meron bang ipapadala. Saka pa lamang niya naisip, saka pa lamang niya na-realize na sa isang iglap, lahat-lahat ng kanyang naipundar na kung tutuusin ay naipundar ng kanyang asawa na wala na parang bula. Lahat ng milyon na kanyang ginastos para sa luho ng kanyang mga anak na wala na parang bula. Sa panahon ng pangangailangan, dapat pamilya mo ang takbuhan mo. Pero ang kanyang mga kapatid ni hindi siya tawagan. Paano bang hindi sasama ang loob sa kanya ng kanyang mga kapatid nung pagkakataong ang mga ito'y mga ilangan dahil nagkaroon ng matinding karamdaman? Hindi niya man lamang pinansin ang mga tawag. Kahit naman ako, sino ba naman ang hindi magtatampo kapag hinihiraman mo ng pera ang kapatid mo dahil meron kang matinding karamdaman, malalaman mo. Kaya ka pala hindi nire-replyan dahil nagpapagawa siya ng kanyang tahanan. Halos pangatlong beses na sa nasabing buwan. Lumipas pa ang ilang mga araw, lalong nahirapan itong si Lily. Ubos na ang kanyang budget at ang kanyang mga anak kahit pasabihing magaling na sa kanilang karamdaman. Ayaw namang magsikain. Hindi kasi sanay sa sardinas at instant noodles. Palibhasa ay sinanay sa mga mamahaling pagkain. Si Lily hindi marunong magluto. Ang alam niya lang, paritong hotdog. Ni hindi nga siya marunong magsaing. Oo, tama ang inyong narinig. Sa matagal na panahon ang problema nga nila, palagi silang umu-order lamang ng pagkain sa isang fast food chain para makaraos. Aba, isipin ninyo kung ilang libong piso ang kanilang ginastos para lamang sa pagkain ng ilang linggo. Isang araw tumawag si David sa kanyang asawa at galit na galit. Ang sabi niya, nasaan na raw ang 500,000 pisong laman ng kanyang bank account. Bakit daw ubos na? Bakit daw pinakialaman ang kanyang sariling bank account? Sinabi pa nga ni David sa kanyang asawa na kahit sumahod siya, hindi pa rin siya makakapagpadala dahil ang kanyang nakalaban kasit nakaaway ay mismong head supervisor niya. Dahil sa kanyang napakaraming violation, mukhang papauwiin pa siya ng mas maaga. Nang marinig nga nitong si Lily ang kanyang huling pag-asa, para bang na-imagine niya ito na gumuguho mismo sa kanyang harapan. Bilang isang magulang, kailangan niyang gumawa ng paraan para sa kanyang mga anak. Kaya ang kanyang huling takbuhan ay ang isang Bombay. Nangutang siya rito ng pera. Okay lang kahit patubuan ng malaki. Ang mahalaga, meron siyang pera. Para sa kanyang mga anak. At para sa kanya. Akalain nyo, nagawa niyang makapangutang sa 3 Bombay. Nang sabay-sabay kahit wala siyang negosyo, pinautang siya ng pera. Kaya lang, kahit pasabihing may hawak na nga siya ngayon, ano ang kanyang gagawin? Paano niyang paiikutin ang pera ngayon? Ngayon, palagi siyang pinagtatawanan at pinag-uusapan ng kanyang mga kapitbahay. Paano hindi? Tad-tad na nga siya ng utang. Yari pa siya pag umuwi ang kanyang asawa. Makalipas pang ilang mga araw, muling tumawag itong si David sa kanyang asawa. Pero alam nyo ba, imbis na sana'y siya'y makakauwi na, ay hindi pa. Nag-away kasi silang muli. Ayaw makita ni David ang kanyang asawa. Dahil dyan, itong si David, hindi na nga nagpakita pang muli kay Lily. Napakahirap na ngayon ang sitwasyon nga ni Lily. Ang kanyang huling takbuhan ay ang kanyang mga kapatid. Muli siyang gumawa ng paraan upang makausap ang mga ito. Kinapala na nga niya ang kanyang mukha at sabi nga niya, Ate, tulungan niyo naman ako. Kailangan ko kayo ngayon. Maawa kayo sa akin. Ate, magkakapatid tayo, hindi ba? Huwag tayong mag-iwanan sa panahon ng pangangailangan, ate. Kailangan ko kayo. Labis ngayon ang pagmamakaawa ni Lily sa kanyang 2 kapatid sa Batangas habang kausap niya ito sa cellphone.
Yan. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Lily. Noon pa man. Dati ko pang sinasabi sa iyo, sana umunawa ka. Matuto kang makinig sa mas matanda sa iyo. Alam namin lahat. Lahat na nangyayari sa inyong mag-ina dyan. Laman kayo ng kwentuhan sa buong barangay. Lahat yan nakakaabot sa amin dito. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa amin na tiisin ka. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa aming mga kapatid mo ang pag-aalala sa iyo. Pero nais naming matuto ka. Hindi na tayo mga bata, Lily. Hindi na tayo mga bata. Kailangan mong gumawa ng sarili mong paraan. Huwag kang umasa sa asawa mo. Gumawa ka ng sarili mong paraan para itaguyod ang mga anak mo. Huwag masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Tao ka lang din. Katulad naming lahat dito. Yan ang sabi ng kanyang panganay na kapatid. Dagdag pa ng kanyang isa pang ate. Huwag mo nang asahan pang umuwi sa'yo si David. Walang David na uuwi para sa'yo. Nung isang araw lamang tumawag siya sa akin. Sa maniwala ka't sa hindi, inihabiling ka sa amin ng iyong asawa. Dahil ngayon, ang magaling mong si David nagtatago na. Dahil sinaksak niya ang kanyang nakaaway sa trabaho, ang kanyang head supervisor. Lily, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ito ba ang tamang pagkakataon para malaman mo ang buong katotohanan o kung ako ba ang tamang taong dapat magsabi nito sa iyo. Ikinalulungkot ko pero si David ay hindi na muling babalik sa piling mo. Humagulgol na nga lamang itong si Lily at ang kanyang mga anak sa sinabi nga ng kanyang isa pang ate. Dahil sa labis na pagkahabag kay Lily, hindi na nga siya natiis ng kanyang mga ate. Medyo mahirap man, medyo kapos man, sila mismo ang nagbayad na ng lahat ng pagkakautangan nitong si Lily doon sa kanilang bayan. Dahil sa pangyayaring ito, na-realize ka ni Lily ang lahat-lahat ng kanyang mga pagkakamaling nagawa. Nahihiya man, kinapala na nga niya ang kanyang mukha muli at kinausap na ang kanyang mga kapitbahay at dating kaibigan, lalong-lalo na ang kanyang mga tiyahin at pinsan. Humingi siya ng kapatawaran sa mga ito. Ilan sa kanila, hindi pa rin siya kayang patawarin, pero at least ang karamihan sa kanila, masaya dahil itong si Lily sa wakas ay natuto na. Sa tulong ng kanyang mga ate, nagawang makasurvive muli sa buhay nitong si Lily at ang kanyang mga anak. Sa paglipas pa ng mga taon, nagstay na nga lamang sila sa Batangas. High school na ang kanyang mga anak, magtatapos na nga ng sekundarya. Isang araw, isang lalaki na hindi niya nga makilala ang kumakatok ngayon sa kanyang tahanan. Ang lalaking ito ay si David, ang kanyang mister. Napakapayat na nga niya at halos hindi makilala. Nakulong pala itong si David ng matagal na panahon, pero dahil hindi naman niya napatay yung kanyang supervisor na iyon, hindi niya napuruhan. Kaya kahit pa napakaraming kaso, nakalabas pa rin siya pagkatapos ng ilang taon. Kaya lang ngayon, dahil sa kanyang iniindang sakit, napakapayat na nga niya. Masama man ang loob nitong si Lily, dahil siya ang asawa, kailangan niya itong alagaan hanggang sa huli. Magkasamang hinarap ni Lily at David ang buhay, kasama ang kanilang dalawang anak. Ang buhay na mismo ang nagbigay ng aral sa dalawang ito. Isa lamang ang aking masisigurado, ang istorya ng buhay nila ay nagsilbing aral sa kanila. Nawa ay maging aral din sa ating lahat. Sana wag po nating pamalagiin ang ganong klase ng ugali. Hindi porke meron kang naabot sa buhay at meron kang tagumpay ay magiging mapagmataas ka na. Hindi porke mahusay at magaling ka, hindi porket may pera ka't pag-aari, ikaw lamang ang magtatagumpay sa buhay na ito. Sabi nga nila, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa taas ka, malamang bababa ka rin. Tayong mga tao, hindi tayo perpekto, pero hanggat maaari, piliin nating gawin yung tama
sabihin ang tama at panindigan kung ano yung tama. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Shout out time mga ka-Von Imalya. Binabati ko po kayong lahat. Lahat ng mga listeners natin ngayong araw na ito, ano man ang inyong ginagawa, nasan man kayong lupalop ng mundong ito. Maraming salamat po sa inyong suporta. Lalong-lalo ka na. Miss Jocelyn Manalo, Mr. Pio Poneles, Miss Erlinda Claveria, at Mayet B. Yolinda Castillo and family, Josefina Mangahas, Evangeline Scubert at Isabel. Sandy Bermoy, Erlinda Eluardi, Angelo Lopez at Rowenang, Bing Jorge at Dilma Ibardo Laza, Len Gonzalez at Virgie Vergel de Dios. Hello Miss Aurelia Pitilia, Nelia Tijano, Margarita Ceniza at Luz Miguel, kasama sina Miss Veronica Salcedo, Priscilla Cario, Emily Aragon at Danita Oberes. Mga avid listeners, kung medyo nabitin po kayo sa ating story ngayong araw na ito, pwede po tayong bumawi sa iba pang mga stories. Pakinggan niyo po ulit at sariwain ang aral ng buhay at ng mga storyang ibinibigay ng Von Imalya TV. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. See you again next time. Have a great day. Paalam po.